Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW, at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkaayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bagabayan, akala mga paninira ay matutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 89 na mga comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 44 na mga comments. Jean Mira Fuentes. Meron siyang 35 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments. And Ana Cordoba. Meron siyang 21 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi na pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kabayan ko, acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Maria Luz Lagunsad, Florante Aquino, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ating po mga suki, mga early birds, yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Aurora David, Esmar Cadorna, Nonoy Floren Hills, Pamandawi City of Cebu. Nandyan rin po si Trening Lozano, Emmy Mapalad, Lolita Lopez, Michael Vinas. Nandyan rin po si Susan Cruz, Maria Ana Nympha Okawa. Nandyan rin po si Esing Mariano, Evelyn Kitakami, Lynn Gonzalez, and hi to Lolita Maneja. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm humming po na sana magandang ating gising umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry! Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi maraming mga baon na makapasabog at mga balita sa Saiban na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so mga kabayan ko, pasisyahan niyo po si Ivan kasi wala pa tayong vlog kahapon mga kabayan. Well, actually, nag-vlog po si Ivan. Kaya lang, meron pong technical issue mga kabayan. Ating pong video kasi nga nasira. Defective si mga kabayan, defective. Yung sound kasi may problema mga kabayan. I think sa bandang 18 minutes yata yun. Ang video natin mga kabayan, ang sounds niya, yung puro blip lang. Naalala ba natin, I think that is almost 2 months ago mga kabayan. Nangyari na po yan sa vlog po ni si Ivan. Nagkaroon dito po ng blip lang. Ipaparinig ko sa inyo para meron po tayong idea mga kabayan. Ito po yung nangyari. So ganyan lang po ang ang sound mga kabayan. Sa bandang 18 minutes, sayang talaga eh. Kasi nga kahapon, marami po tayo mga magaganda po ng mga topics mga kabayan. Marami itong mga debunk doon, ng mga paninira po ng kabilang kampo. And also, napaka-intriga rin po na balita.
Pero ang iba makabayan, tatanggalin natin kasi i-update natin po yung balita na yon. Meron kasing update makabayan. So mamaya, mga DBS, ay kumusta nga pala kayo? Did you miss me? So medyo ibahin natin po yun, yung sequence makabayan versus doon sa nagawa ko na vlog kahapon pero hindi ko po in-upload yon. Meron kasi ako nakita po na video na kung saan itong malaking sampal po sa mga DDS. Malaking sampal talaga makabayan. At saka mamaya ipapakita ko sa inyo yung vlog na yon kasi tinawag po sila ng D. Alin na po kang sunod makabayan tungkol po sa vlog na yon, and also dahil po sa vlog na yon or video na yung makabayan, nalalaman natin dito na we are right all along ang ating pong opinion, ating pong analysis sa nangyari po doon sa pag-raid doon sa KOGC makabayan. So talaga pong tama ating pong analysis dito, and also si General Torre, he is right all along also. Dahil po sa vlog na ito makabayan. Kasi siya po ito pong makapagsabi, kasi nga siyempre nandyan siya sa loob po ng grupo po ng KOGC plus Isiminay plus Maiso makabayan. Nalaman niya lahat po yung nangyari tungkol doon sa loob po ng KOGC. At sino po dito pong naglaglag kay Kibuloy makabayan. At alam nyo ba, tungkol po dito po sa sa vlog na ito na nag-away pala si Kibuloy at saka si Digong makabayan, at saka galit na galit po ito si Digong dito kay Kibuloy. So mamaya ipapakita natin po yung vlog na yan. Saka DDS, be ready. And also pag-uusapan po natin si FLE sa makabayan. Pero ang balita natin po mamaya, meron down or baka daw makakasuhan ito pong si FLE sa makabayan dahil po sa kanyang ginawa. Yes, meron pong nagsabi niyan. Baka daw makakasuhan ng bribery si FL Lisa. So tungkol rin po doon kay Lagdamio makabayan, kunti lang po na konteksto. I am very sure na alam nyo na po nangyari na kung saan meron pong akusasyon sa kanya makabayan allegedly na kinrakot daw ni Lagdameo yung pondo, yung budget po ng bar makabayan na bilyones na pera, bilyones ho yun. Diba meron pong balita na ganyan? At saka nagsabi niya makabayan, yun yung kalyado rin po na nandun po sa Sultan Kudarat sa Mindanao na yung pong si Mango Dadato makabayan, si Mango Dadato. Siya po dito po yung nagbulgar tungkol dito po kay Lagdameo. And also, meron pong nagpalabas po ng statement na kung saan sinabotahe daw yung love for all ni FLE sa makabayan, sinabotahe daw ni Lagdameo. So yan po ngayon ang mga akusasyon dito kay Lagdameo makabayan. Yung husband po ni Don Soleta, si SAF or Special Assistant po to the President, si Anton Lagdameo Jr. Kilala ho natin yan, di ba? Siya po ay kaibigan po ni PB makabayan. Kung sakali na ito ay totoo, I am very sure na hindi po ito kukonsentihin po ni PB makabayan. Alam ko po natin yan. Kasi nga, siyempre, ito po ay nakasira po kay PBM. Kung napapansin natin, di ba lahat po ng tira ngayon ng kabilang kampo makabayan dahil daw bangag daw yung gobyerno, dahil daw bangag daw yung presidente. So gano'n rin po daw ang alipores daw ni PB makabayan, bangag rin daw sa kurap. So kung dito man sa usapin, no, na sinabotahe po daw di umano ni Lagdameo yung love for all makabayan, so dapat talaga pong managot at dapat talaga pong sasagot ito pong si Lagdameo makabayan. Di ba? Dapat talaga kasi yan po yung nakasira at siya talaga pong nakakalungkot makabayan. Kung ito pong si Lisa hinarang po ni Lagdameo or kinontrol po ni Lagdameo para po hindi po makapunta doon sa Sultan Kudarat makabayan. So tininaw natin yung Facebook account po ng Love for All makabayan, kasi nga di ba meron pong Facebook account ang Love for All, lahat po ng mga lakad, lahat po ng mga event po ng Love for All, meron doon nakadocument yan makabayan. Nakahilira po doon ang mga pictures saan sa mga lugar sa Pilipinas kung saan napuntahan po ng Love for All makabayan. Pero sa dinami-dami po ng mga event na napuntahan po doon sa mga lugar kung saan nandun po yung Love for All makabayan, ang Sultan Kudarat lang po ang wala doon si Lisa. Actually, nandun po ang Love for All, pero wala po doon si Lisa makabayan. Siguro, ang pagyayabang po ni Lagdameo makabayan, doon po in front po sa mga mayors na kaya niyang harangin or kaya niyang kontrolin si Lisa. Kung ayaw niya papuntahin dyan sa Mindanao, kaya niya makabayan. Pero nakita kasi natin po sa picture na wala po doon itong si Lisa. Mukhang totoo po ang sinabi po nung babae na nag-akusa makabayan dito po kay Lagdameo and also po doon kay Mango Dadato
po na nagkakasa rin po dito kay Lagdameo. So mukha lang makabayan, mukha lang pong totoo. Pero pa sa akin, no, dapat talaga pong itong si Lagdameo, mabigyan po siya dito ng kanyang statement kasi we deserve to know the truth being isang Marcos supporter or pro-admin po na supporter makabayan. Okay, so anyways, before taputa doon sa ibang mga balita makabayan, ang video na ipapakita ko sa inyo mamaya, ito po yung malaking sampal kay Digong plus kay Pusit makabayan kay Sara Duterte. Meron pong wristback itong si F. Elisa. Kung ano yan, ipapakita niya mamaya. But before that, dito muna tayo po sa vlog po ni Madam Eli makabayan. So ito po ang kanyang first vlog. So ang first vlog niya makabayan, sinasabi niya dito kung bakit ang mga rason po. Meron siyang tatlong rason, major reasons kung bakit siya biglang pong bumaliktad at saka nagbalik loob po sa gobyerno natin makabayan or sumuporta na kay PBBM. At dito marami siyang pasabog makabayan. DDS, be ready. Let's watch this. Sasagutin na po natin ang inyong mga katanungan. I just told you I will give you 3 major reasons. So let's start with reason number 1 kung bakit kami bumalik. Reason number 1 is because napagod kami. Nakakapagod. And during your times na pagod ka nang unawain, ano bang nilalaban natin? 'Di ba? Ano ba talaga? Bakit ba ayaw na lang nating antayin na matapos ang termino ni PBBM at gawing presidente si VP Sara? Bakit kailangan nating magmadali? Parang nagpaplano tayong i-impeach si PBBM, nagpaplano tayong i-destabilize yung gobyerno ng Pilipinas. Ano bang pinagmamadalian natin? 'Di ba? And then as you go through this thought process, you will realize that every person you meet fighting or opposing the administration, every person you meet pala may pangsariling interes. Pare-parehas lang naman pala yan sila lahat. Pare-parehas lang yan sila lahat na may pangsariling interes. Can you imagine what happened to our country? If you go to other countries and if you ask the foreigners what they think about the Philippines, they will tell you that, number 1, you have a president who is a drug user. And number 2, you have a vice president na nilulustay or winabaldas ang kaban ng bayan. Can you imagine the image that we've been painting here and abroad sa ating mga kababayans? So if this is the country that we have right now, kung ganito ang bansa na meron tayo at ganito yung mga leaders na meron tayo, both of them hindi maganda ang image, anong mangyayari sa atin? What will happen to us in the nearest future? Diba? What will investors think? That we are an unstable country? That we cannot run our country in such a way that we are united, or in such a way that we do not oppose each other? So paano mo papatakbuhin ng isang bansa na magkakaaway-away ang lahat-lahat ng tao dahil may kanya-kanya silang side? And the root cause of this is simply because we wanted someone else. Parang minamadali nating palitan ang nakaupo ngayong Pangulo who is PBBM, minamadali natin kasi siyang palitan. Minamadali natin siyang i-impeach. At hindi to biglaan. I know hindi to biglaan because I'm there, I'm inside, I'm in the core group. I know that this is not biglaan. This was all planned. It just so happened na nahuli sila, nabuking. Diba? Nabuking ang mga plano, si confidential fund. Ginamit for what? Diba? Mamaya na natin mag-usapan yan. Mamaya ako napapagitin yan. So, nahuli yung plan nila that somewhere along, following the GMA ruling, gusto nila ma-impeach si PBBM so that Inday Sara can go up the ranks. At yun yung hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan bakit natin ginugol yun when during election time, we all supported the unity. We all supported the fact that they are running as teammates in order for them to execute their duties and obligations para sa bayan, para sa ating mga Pilipino. But somewhere along, nagkaroon ng sariling mga interest, probably not VP Inday Sara or probably people around her, nagkaroon ng mga pangsariling interest, gumawa ng mga kabulastugan, gumawa ng mga kalokohan, and they really wanted PBBM out. They really wanted to impeach the President of the Philippines. By all means,
in all ways, 'di ba? Sa lahat ng paraan na kaya nilang gawin. And that's just nakakapagod. And you will realize that the people surrounding you dito sa laban na to, during the rallies, during the Maisog rallies, during the Liwasang Bonifacio rallies, if you really observe each and every one of them, every speaker there, nandun sila kasi nagtampo sila, may hinaing sila. Yung isa doon, hindi ko napapangalanan, yung isa doon, nagtampo kasi hindi siya nabigyan ng posisyon. Yung isa doon, nagtampo kasi siniba. Yung isa doon, hindi nanalong senador, gumawa ng mga eksena para i-destabilize or sirain ang gobyerno. From his own words, sabi niya sa isang meeting abroad, sabi niya, hindi kasi nila alam na kaya kung manira ng gobyerno. Can you imagine? And you hearing that, you who is really believing that they are fighting for the greater good, mapapa-step back ka and mapapaisip ka, anong nangyayari? I really thought we were fighting for something good to make the Philippines better. But at the end of the day pala, may gusto kayong isulong na interes. 'Di ba? May gusto kayong ma-achieve sa pinagagawa nyo. Because you know, kung magwagi man kayo, magwagi at napatalsik si BBM, my God, for sure, pagpapatuloy nyo lang ang mga kagaguhang nangyari noong nakaraang administrasyon. There is no perfect administration, and it's just so stupid for anyone to believe that there is a perfect administration. Maybe the past administration of Tatay Digong was just good enough to hide their follies, to hide their faults, to hide their mistakes. Maybe, ang galing lang talaga ni Tatay Digong because yung trust ratings niya amongst people in the streets, amongst Filipinos, ay mataas, na-maintain niya na mataas yung trust ratings niya. But that doesn't mean that he had a perfect government. Hindi po ibig sabihin na sobrang linis po ng kanyang gobyerno. And as you all can see now, issues are coming out everywhere. In every side, lumalabas yung mga issues, and di ba nagugulantang tayo? Nakakala natin, itong pinagkakatiwalaan natin mga tao, for example, si Harry Roque, akala natin ang galing-galing, ang linis-linis, walang bahid ng kagaguhan, and then suddenly, boom! Pogo. Suddenly, boom! Di ba? Alis ko. Hindi ka ba... Diba, for someone like me, who's really not paid in all these, mapapagod ka lang kasi you want the greater good for the Philippines. Hindi na din, eto nga, yung pagod na to, hindi to bayad, and mapapaisip ka, sayang naman yung pinaglaban mo. Grabe naman yung bash na kinaharap ko noon, nung election time. Grabe yung paniniwala at tiwala ko kay PBBM. But then all of a sudden, I realized, bakit ko nga ba nilaglag si PBBM? Bakit ko nga ba nilaglag ang paniniwala ko? Siguro kasi, nadala ako. Nadala ako ng mga kwento, nadala ako ng mga chismis, verified chismis by the way. Nadala ako ng mga sabi-sabi. And that is something that I regret. That is something that I am not proud of. Because instead of actually supporting the government, pushing forward our dreams and aspirations for the Filipino people, what I did was the opposite. Nung naluklok na si BBM, ako pa ata ang nangunang-una doon nagsabi na budol siya, na alam mo yun, all those things are coming back to me right now. It's all coming back and I'm thinking of the things that I've said and the things that I've done to contribute to the destabilization of his government. The very government that I also helped establish during election time. The very government that I supported, the very government that I dreamt of during elections time. And it's just crazy. It's draining my mind. It's mind-boggling. Sobrang talagang nagugulo niya ang utak ko every night. And I always question myself, bakit? Ano nangyari? And then I took a step back. This is what I took a step back. Napagod nga ako because of all these, yung mga laban-laban na to. And I realized ko, oo nga.
alam mo, if VP Inday Sara is really destined to be president, kasi di ba sabi nila, the presidency is a destiny. Di ba? Narinig nyo na yun sa mga balita, di ba? So, yun na, gulo-gulo na ngayon. So, that's the number one reason. Number two reason. When I attended the rallies, I'm not really, I'm not really always in the rallies. I don't usually attend the rallies. I am in the background, observing, watching. And then, there was one Maisog rally that I attended and one Liwasang Bonifacio rally that I attended. Yung na-attendan ko Maisog rally was in Pampanga, and then the Liwasang Bonifacio rally, the biggest one, nakapunta din ako. Okay, so ito na. During the Maisog rally sa Pampanga, nagulat ako pagdating ko sa venue. Scotty Jade, hello, watching from Dubai. Watching from Dubai si Scotty Jade. Okay, so going back, pagdating ko sa venue, sa Pampanga, imagine, I'm from Cavite and I traveled all the way to Pampanga just to attend the freaking rally. Pagdating ko dun sa Pampanga, everyone was already there. Siyempre kami nila, Attorney Trix, Mother Pebbles was there. All the DDS vloggers, yung mga kilala yung vloggers. Nandun kaming lahat. Pero nagulat ako when it started, dahil prayer meeting ng KOJC, dahil nagulat ako, naloka ako. Bakit siya prayer meeting? Sabi ko, ala, in-invite ako for Maisog, gano'n. Dahil prayer meeting, dahil ng Maisog, ng KOJC. More kanta-kanta sila doon, more ganon-ganon. So, naguluhan ako. And naluloka ako, guys, because doon ma-realize mo din talaga, habang dumadaan sila sa harap ka, Vic Rodriguez, nagtampo to kasi tinanggal. Kasi nagkaroon siya ng issue ng, ano mga issue ni Vic Rodriguez noon? Kay Pastrana, na finavor niya yung appointment. Anong next niya? The sugar import, the benta position, di ba? Binibenta nila yung mga position sa government. Yun yung mga issues na before. So, after a while, natanggal siya. Nagtsugi. Syunggal. The next, Glenn Chong was also there. Sabi ko, nagtampo to kasi. But anyway, wag na natin. Basta, bawat tao doon, matutulong, nagtampo to kasi. Hindi ito napagbigyan. Yun talaga yung mga, okay. So, they're there because it's personal to them, because they weren't really able to get what they wanted from the administration. They weren't promised, they were expecting, it did not meet their expectations because PBBM had a long list of, better candidates for the position. So, yun, nagsimula yung tampo. And syempre, hindi naman Marcos yan. Hindi naman tanga yung Pangulo natin. Hindi naman siya galing sa putyo-putyong angkan. Diba? Hindi naman siya galing dun sa yung parang bigla na lang pumasok sa politika na angkan. He's a Marcos. He knows if he is being operated. He knows if there is a plan in place. He knows what will endanger him. Diba? Alam niya yan. Matalino ang Pangulo natin. Matalino ang ating presidente. Anak po yan ni FEM. Okay? Anak po yan ni Ferdinand Marcos Sr. He's not that stupid to give in to the wishes of his enemies, pretending to be his friends. And that's what I realized also. One of the things that I realized is sa politika, kailangan mo talaga magpanggap for them, for the politicians, kailangan din pala talaga nilang magpanggap na kakampi, kaalyado, para lang ma-push forward ang mga agendas nila. But then you cannot do that to a Marcos. I'm really sorry to say you cannot do that to a Marcos because ang tagal-tagal na nila sa politika, they already know your plans even before you plan it. Diba? Alam na nilang plano mo. Bago mo pa planuhin yan, huling-huli ka na. Gets na nila yan. Diba?
Okay, Ron23, did you really believe the Polvoron video before? No, I'm sorry. Even if you check my social media accounts, hindi ko yan shinare, hindi ko yan pinost. Kilala ko kung sino may pakananon. Kilala ni Mother Pebbles, sino may pakananon, sino nagpagawa nun. Ay, komsay ako, di ba? Nabanggit ko kanina, komsay ako, guys. Hindi mo ako maluloko-loko lang dahil sa mga AI videos na yan. Ano ba? Ano ba? It's so easy to do that. Nakita niyo ba yung mga videos na nag-viral sa TikTok, yung mga deceased loved ones, yung mga dearly departed nyo, na kayang gawin ng AI na parang niyayakap nyo? Diba? Kaya nga gawin ng AI na gawing tao yung dog nyo seamlessly na maniniwala ka, nag-transform talaga yung aso mo maging tao. Diba? Hello? Ako pa ba? Nagsascam ako ng mga scammers. Hindi nyo ako masascam sa mga fake videos na yan. It was so fake na natawa na lang ako. Alam mo, hindi nga siya video eh. Nagmukha siyang GIF. Alam niyo yung GIF? Nagmukha siyang GIF, di ba? Nagmukha siyang .gif. Hindi siya nagmukhang video. Ganun lang. Ay, ganun ba yun? Ganun lang. Parang inamoy lang naman niya yung kung mabango ba yung detergent na nabili niya. Mabango ba yung detergent na nabili ko? Amoyin ko nga parang hindi naman ganun sumingot yung mga nyodik. Hindi naman ganon, guys. Nakakita na din naman ako ng mga nagaganon-ganon sa mga documentaries. Hindi naman nila dinudukit yung lagayan ng tawas. Gaganon. Ay, nakakaloka naman yan. Walang ganon. So, ang pangatlong dahilan, and I think this is yung pinaka-turning point ko. The third reason is yung nangyaring raid sa KOJC. That everyone was just so frantic about. Every DDS blogger wanted to defend it. Tapos malaman-laman mo na nagkaroon ng disagreement si Pastor Kibuloy at si Digong. Malaman-laman mo na nagalit pala si Duterte kay Pastor Kibuloy kasi sabi ni Tatay Dig sa kanya, ang lakas naman ng, parang ganito, parang ang lakas naman ng loob mo pag wala yung mga pulis dyan, nag-iikot ka pa sa loob ng compound. Pag wala yung mga pulis dyan, nag-iikot, naggagala-gala ka pa dyan na parang ang yabang-yabang mo. Ikot ka pa ng ikot dyan. So ngayon, na sinisira na yung KOJC, you know why? You know why the administration knew that Kibuloy was there? Alam nyo ba? Sige nga, tell me, alam nyo ba kung bakit sure na sure ang administrasyon, sina DILG Secretary Benhur Abalos and the police, why they were very sure that Kibuloy was inside? Tell me why. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit sure na sure sila nandun? Sige, ito na. Chichika ko na. Sure na sure sila na nandun si Kibuloy. Kasi yung nag-i-inform sa kanila na nandun si Kibuloy is kasama ni Kibuloy na nagtatago. O, diba? Look at that, plot twist. Ang informant pala ng ating administrasyon ay isa sa mga kasamahan ni Kibuloy din. And then, bakit sila naghukay? Kasi may na-detect daw, diba? May na-detect doon. But the reality is, may nag-inform sa kanila na nandun yung vault. Nandun yung vault kung saan nila inukay. So, ngayon, habang naghukay sila, nung malapit na sila sa vault, ngayon nakiusap na ang kabilang kampo. Sabi nga, wag nyo nang ituloy yung hukay, susuko na namin si Kibuloy. And that's what happened. May arrangement, may agreement, di ba? Sinuko nila. Di ba? Sinuko nila si Kibuloy, lumabas si Kibuloy. Kasi kung hindi, pag nabuksan yung vault, ay, lagot na talaga. Ubus talaga ang mga ginto at pera. Ubus talaga ang mga ginto at pera, hindi lang ng KOJC, but yung ginto at pera na pinatago sa KOJC compound ng ating minamahal at iniidolo na mga dude. Kayo na nagtang. Doon siya nakatago. And yes, they had an agreement and it was known to us. It became very clear to us. So sabi ko, and then what happened next, di ba? Bumitaw na si
kay OJC, nag-issue na sila ng statement na hindi na sila part ng maisog, hindi na sila part ng mga rallies. Sunod-sunod na, diba? And then SMNI wasn't anymore live streaming the Liwasang Bonifacio rally. So sila mismo nang iwan sa ere. Diba? Sila mismo yung nag-fly away, umexit na. In the guise of them, sabi nila, in the guise of them forgoing or not anymore performing their duty as evangelists of the church. For yung hindi na daw sila nag-evangelize kasi Eme Dora. Diba mga Eme Dora? So, iniwan nila. So, ngayon, imagine, may rally pa ba? Wala na, diba? Buwag-buwag. Wala nang rally, wala nang lahat. They weren't really successful because, sabi ko nga, PBBM, our president, Ferdinand Marcos Jr., is a very smart president. He is a very talented, wise man who knows your plans even before you plan it. He already knew what the plan was, kung paano siya pababagsakin. Kaya naiwasan niya. Galing, no? Ang galing. That's why when we had a conversation. Okay, we had a conversation with Malacanang. We had a conversation with some of the guys from Malacanang. Nung bumalik na kami just recently. And nakakatuwa because we were welcomed back warmly. Nagsorry kami personally doon sa kung sa kanino kami nagsakasala sa First Lady and of course kay PBBM. Wala talaga si Presidente, wala talaga siyang puso para, rumesba. And going back to all the stories that I knew or that I know about PBBM, totoo din naman talaga, kahit sinong tanungin nyo na kilala si Bongbong Marcos, they would always tell you that he is such a nice person. Sobrang bait daw talaga na tao ni PBBM. And I'd like to believe that now, 100,000%, 100 million %, because na-experience ko yung kabaitan niya. Diba? First-hand experience of his goodness, not really wanting or not really using this opportunity or using his advantage na siraan ang kabilang kampo kahit na sinisiraan na siya. So, post pa ako ng post about the West Philippine Sea because I really studied it. I really tried to understand every nooks and crannies of it para lang, alam mo yun, hindi ako magtunog tanga, hindi ako magtunog bobo, uneducated about the issue. May point din naman ang kabila about their posting sa West Philippine Sea. But then again, as the primary architect of foreign policy, I would like also to believe that PBBM knows better. Siya ang opisyal na nakaupo dyan. He knows a lot of things that we do not know. Kung ganyan man ang foreign policy niya, if that's how he handles China, if that's how he handles our relationship with China, with our disputed territory, with the disputed waters in the West Philippine Sea, then probably it's because he has relevant information, sensitive information about it that he just simply cannot share because it concerns national security. But yun nga, magtiwala po tayo sa ating presidente, hindi po tayo niya pababayaan. I don't really believe na dadalhin niya tayo sa kaguluhan. I don't really believe now na gusto niyang magkagyera because dati yun yung pinagpo-post ko kasi nga naansya-ansya ako baka magkagyera. But then realizing everything now, lahat ng kanilang mga paratang, lahat ng kanilang mga sinabi dati, yung mga pananakot nila na magkakagyera, it never came true. Diba? Sabi nila mag-escalate yan na mag-escalate, magkakagyera na. Instead of you de-escalating the problem, you escalate it, sabi nila kay PBBM. But then, look at us now. Hindi naman nag-escalate. Diba? We were just so anxious about it. Pinangunahan lang natin siya
we were assuming that we knew everything, that we know everything. But then look at us now, hindi naman tayo nagkagera, hindi naman tayo napasok sa gera. And of course, alam ko naman na hindi naman goal ni PBBM na magkagera. Ano naman ilalaban natin sa gera, 'di ba? Mga aswang natin, mga tikbalang ganon. But then again, I'm really so happy that I'm back. I feel like home. Yun talaga yung feeling ko. I feel like home. Para kung umuwi sa bahay ko, after kong makipagdigmaan dun sa bundok. After kong umakyat ng bundok, tapos makipagdigmaan dun, only to find out na yung kalaban lang din pala namin is yung mga sarili namin. Kami-kami lang din pala yung nag-aaway, kami-kami lang din pala yung magkakalaban. Kasi ito din tong mga, mga Duterte supporters na to ng iba, parang sila yung bangag eh. As a matter of fact, sila ata yung bangag, di ba? Yung mga DDS na to na iba. Can you imagine during our time with them, sila mismo nagsisiraan, sila mismo nagbabangayan. Okay, hindi ko nga nakwento, there was even one rally doon nga sa Liwasang Bonifacio. Nagulat ako kasi it was my first time to attend the rally. Nagulat ako kasi may isa dong tao na pinakilala as the leader of the parallel groups ni Sara Duterte. Ngayon, yung isang tao dito na nakaupo sa baba ng stage, nagalit. Sabi niya, bakit siya yung tinawag yung leader ng BP Sara? Turns out, leader din pala siya ng isang parallel group na Sara Duterte. Aba, inakyat niya ba naman sa stage, hampasin niya sana ng payong? Buti na lang talaga may pumigil. Hampasin niya ng payong, nakakaloka guys. Can you imagine? Can you imagine you're fighting for the same thing, you're fighting for the Dutertes, tapos kayo mismo magulo, kayo mismo para magsasakalan, magpapatayan. Tapos may kanya-kanya silang mga interest, guys. Tago-tago lang sila ng mga interest nila, hindi nila, kunwari, ang ganda ng hangarin nila. Pero malalaman mo, ay, demonyo pala. Demonyo din pala ang pisting yawa. I was really ready to sacrifice all those things just to push my beliefs, just to push my paninindigan, may principles na si President Bongbong Marcos talaga ang makakapagpaangat ng Pilipinas at makakapagbigay sa atin ng bagong Pilipinas. So, diba, DBS, demonyo daw ang inyong ugali. Demonyo daw. Sabi sabi po ni Madam Eli Macaban, demonyo talaga. Tsaka, ang kanang ugali, sila po dito yung totoo pong bangag mga bangag yung pag-iisip. So kapag meron pong magtatanong sa atin, Sir Evan, nagtitiwala ka ba kay Madam Eli at saka kay Pibos? Well, not yet mga honestly, not yet. Kilala po natin sila. At saka nakilala na po natin po ang kanilang ugali mga diba? So not yet, pero ipinakita ko dito sa inyo po ang kanyang vlog para meron po tayong malalaman po ng mga informations galing po sa loob mga kung ano na po ang nangyayari doon sa grupo po ng mga DBS. Diba? Sabi nga mismo ni Madam Ele, sila dito po yung bangag makabayan at saka demonyo yung pag-uugali. Gano'n naman talaga yung mga DD-shits. Meron kasi sila po ng mga sarili pong interest makabayan. Kahit nakasira na sa ating gobyerno, nakasira na sa ating bansa, sige-sige lang po sila. Wala silang pakialam makabayan. Kasi ang kanilang iniisip lang po, paano po pupunuin ang kanilang mga bulsa at paano po mangyari ang kanilang gusto pong mangyari makabayan. So ganun po ang kanilang mindset ng mga DDS. Okay? So di ba sabi ko sa inyo, meron po tayong malalaman po dito ng mga informations na hindi po natin po nalaman sa iba makabayan. Galing po mismo po sa loob, galing po kay Madam Ele. At saka i-clear lang po natin ang kanyang sinabi makabayan. Di ba sabi niya na humingi na po siya ng kapatawaran, humingi siya ng sorry po kay PBBM at saka po kay Efelisa makabayan. Hindi po nila personally po, physically po nanamit po si Efelisa at saka si PBBM. Kung nakikita po natin po yung vlog po ni Mima Alicia, di ba nag-meeting sila, kumain sila ng steak or anumang mga pagkain na nandun at saka nandun po itong si Eli at si Madam Eli at saka po si Pibos makabayan. At sinabi po ni Mima Alicia, meron silang namit po na taga Malacanang na napunta doon makabayan, malaking tao daw. So ang ibig sabihin po ni Madam Eli, meron pong representative, ipinadala po yung palasyo, yung Malacanang para po ma-meet yung mga vlogger makabayan. Sila po yun. Sila po si Pibos, si Madam Eli, sila si Mima Alicia, at saka meron pa pong iba po na mga kasama nila na mga vlogger makabayan. Okay? So para sa akin, no problem ho yan na bumalik po si Madam Eli, nagbalik loob po at saka sumuporta na po dito kay PBM at saka kay Felisa
okay yan sa ating mga kababayan, okay yan. Kasi ang goal natin dito, mas dadami pa po yung mga pro-admin na vlogger, yung maging totoo mga kababayan. So anyways, isyatamar natin. Nandyan po si Rose Guevara, Aida Sinsuat, Lenny Valmonte. Nandyan rin po si Farouk Sinsuat. Hi to Maria Cristina Ifmanimbao. Nandyan rin po si Edwin Santos, Maritel T, Welma Jimenez Paulo. Isyatan natin si Febron Yula, Daldet Pasamonte. Hi to Peaceful Sea Turtle. Nandiyan rin po si Ruben Gorospi, Elaine Navarro. Nandiyan rin po si Mondido Family. And hi to Sen Malyenan. Okay, so magkahabaan ko, pag-usapan mo natin po yung banat po ng kabilang kampo kasi si PBM pinagmumura po ng mga DD-shets dahil daw hindi na isalba niya yung kababayan natin po dito sa Saudi Arabia na nabitay po the other day makabayan. Yung the other lang na na ibinalita po, di ba meron pong na-execute, meron pong binitay dito po sa Saudi Arabia makabayan. So ito pong mga gunggong na to, abay talagang minura po si PBM. Hindi kasi nila po naintindihan makabayan. Hindi nila naintindihan. Okay, so para po sa konteksto ho natin, sino ba yung nabitay na nandito po sa Saudi Arabia makabayan? So isa po siyang lalaki. So ang kanyang tinigi, ang kanya pong amo makabayan. So di ba dito po sa balita po ng Kuwait City News, Saudi Arabia carries out death sentence for Filipino man convicted of murder. So nangyari to makabayan, ayaw ko lang pong i-deep through sa mga wordings na ginamit makabayan kasi nga may ayaw po ni YT makabayan. So ayaw ko lang pong basahin yung mga words na yon. Pero panahon pa po ito ni Digong, last year 2020. So kung dito po sa sinabi nitong nagngalan po na Mr. C makabayan, sabi niya, rest in peace kabayan. Pasensya ka na kung walang nagawa daw ang gobyerno ni pagmumura makabayan na sabi niya na inang inutil na Pangulo Bongbong Marcos, busy kasi ang bla bla kakaparty. Bangag, wala kang malasakit sa mga OFW at sa pagmumura ng makabayan. So grabe talaga pong pagmumura. Itong gunggong na ito, walang alam talaga makabayan, sang katirbang ob-ob at kalahati. Hindi niya po naintindihan po yung sitwasyon makabayan. Una, nangyari po itong balita na to o nangyari po to last year 2020 pa po. Presidente pa dito itong si Digong makabayan. Tanong natin dito po kay Mr. C, balik rin natin makabayan, may nagawa ba si Digong sa kaso niya? Diba? Wala. 2020 pa po yan. Walang nagawa po si Digong. Sa kay PBM po na time, siyempre si PBM ginawa niya po ang lahat makabayan para po maisalba, para po makaiwas dito po sa bingit ng kamatayan kasi nga siya po ay bibitayin makabayan. Ginawa po ng lahat ni PBM at ng ating gobyerno. So ang ginawa po ni PBM, nakipagtulungan siya sa Saudi government para po kumbinsihin yung pamilya ng namatayan makabayan na tanggapin po yung blood money. Kasi nga nag-offer po ang Pilipinas ng blood money doon po sa pamilya po ng namatayan makabayan or nung biktima. Pero tingnan nyo, tumulong pa ang Saudi government. Pero yung pamilya makabayan, pamilya po doon sa Saudi National, fix na kasi ang kanilang isip o kanilang plano na wala silang tatanggapin po na blood money kundi tuloy po yung sentensya makabayan. Hindi po nakumbinsi ng Saudi government. Nakipag-usap po si PBM. Ginawa niya po ang lahat makabayan para po maisalba po yung kababayan natin na nabitay po the other day. Hindi totoo ang kanyang sinabing walang ginawa si PBM. Ito po yung pahayag po ni PBM. For more details, let's watch this. We had left to do. We had very few options left. We tried everything, and for many, many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and
one of ours has been taken away. But yes, very unfortunate. Sir, What maybe legal a prayer for assistance? the bereaved family. Well, we of course our thoughts and prayers are with them, and we will. There is nothing that one can do to make it whole, but we will do our best. What legal assistance? I'm sorry. What legal assistance? We'll see what they need. We'll see what they need. But with that, for someone who dies abroad, an OFW, we have many procedures for that to bring them back home. So I don't think that will be a problem. But we've exhausted all remedies. Oh my God, it's been going on for how many years? It's around 5-6 years. Yeah, I remember mga 5-6 years na ito. I came upon it when I came into office, and they told me it's an old. And as I said, I guess Saudi tried to exhaust all possibilities. So did we, but to no avail. Okay, so tingnan nyo, DDS, ginawa po ng lahat po ng ating gobyerno. Ginawa po ang lahat po ni PBBM. Pero syempre, isikto kasi po yung rules ng Saudi Arabia. Alam ho natin yan. At alam po yan, lahat po ng mga OFW na nandito makabayan. Napaka-istrikto po ng Saudi Arabia. Basic rules. Kapag ka po ay OFW at dito ka po magtatrabaho po sa Saudi makabayan, basic rules nila yan. Huwag kang papatay. Kapag ka po ay papatay, well, buhay mo rin po ang sisingilin makabayan. Ganun lang po yun kasimple. At saka sana rin po ma-apply dyan sa Pilipinas. Ako talagang butong-buto makabayan. Sana po ibalik po yung death penalty dyan po sa Pilipinas. Okay po ang kanilang justice system dito. Ginawa po ng lahat. Saka nakaroon dito po ng thorough investigation dito po sa kaso po ng ating kababayan. Ginawa ng lahat. Pero nakita siguro ng otoridad po dito sa Saudi Arabia, ng Saudi government, na meron talaga pong substantial evidence na nakita nila po na intentional ang ginawa po ng ating kababayan. Kaya hinatulan po nila ng bite makabayan. Magkaiba naman kasi, dito po sa mga DDS na mga napagunggong po yung pag-iisip, magkaiba po yung sitwasyon. Iba po ang sitwasyon. Kung nakita po natin po yung mga kababayan natin po na nakaiwas sa bingit po ng kamatayan at saka hinatulan na po ng death sentence makabayan, pero nakaiwas sila doon kasi depende naman kasi yan sa sitwasyon po ng kanilang ginawa. Kapag papasok kasi mga kabayan, kapag ang investigation po ng Saudi government at saka nakita po nila na self-defense po ang ginawa po ng tao na yon, kaya niya napatay po ng tao na yon, so may malaking posibilidad na siya po ay makaiwas po sa death sentence makabayan. So depende kasi yan. Dito kasi mga DDS, basta lang makangaw makabayan, basta lang po makapost po at saka pag mumurahin nila ang ating presidente, which is napagunggong talaga eh. At saka isasampali po natin po sa kanila ito pong balita makabayan na nangyari ito sa panahon rin po ni Digong. Itong balita makabayan, tingnan nyo, Kuwait for killing employer's daughter, that is year 2017. Meron tayong kababayan po makabayan na nahatulan po ng death sentence kasi nga pinatay niya ang anak po ng kanyang amo. Naisalba ba ni Digong? Diba? Wala makabayan. Kasi nga, ulitin lang po natin dito, depende kasi yan sa ebidensya at depende yan sa sitwasyon makabayan. Kasi sabi pa nga ng mga DDS, sabi nga ni Badong makabayan, paradang nawala daw ang respeto ng ibang bansa ng Saudi Arabia dito kay PBBM, kaya daw hindi pinakinggan makabayan. Kahit ano daw gawin daw ni PBBM na makipag-deal doon po sa pamilya, sa namatayan po na pamilya ng Saudi National Makabayan para po hindi mabita yung ating kababayan, hindi daw pinakinggan kasi hindi na daw ka-respeto si PB Makabayan. Sabi yan ni Badong Makabayan, ibobo yun eh. Hindi niya alam po yung batas Makabayan dito po sa Saudi Arabia. Gunggong talaga eh. Kahit si Digong hindi niya kaya. Tingnan nyo, year 2020 pa po itong kaso na to. And also yung sa Kuwait, panahon po ni Digong Makabayan, nakaya ba ni Digong? Diba? Hindi, gunggong talaga eh. So anyways, for the Makabayan. Kaya pag-usapan ho natin,
Ito pong before tayo pumunta doon, sa ibig kong sabihin na meron pong nagawa si First Lady Lisa Marcos mga kababayan na malaking sampal talaga dito po kay Digong at saka kay Sara mga kababayan. Malaking sampal. At sabi pa nga ng kabilang kampo, baka daw pwede daw kakasuhan si Efelisa dahil daw sa kanyang ginawa mga kababayan. Ano yan, Sir Ivan? Mag-umpisa muna tayo. Dito po sa pahayag po ni PBBM, ito po ay during po sa Love for All mga kababayan. So ito po ang kanyang pahayag po ni PBBM, which is sinabi kasi dito po ni PBBM na yung Love for All ni Efelisa mga kababayan ay hindi daw siya gumamit po ng pera ng bayan, hindi niya po ginamit po ang pera ng bayan para po magawa niya ang programa niya, yung Love for All mga kababayan. For more details, let's watch this. First Lady. Alam niyo kung bakit? Si Lisa ay meron siyang proyekto na tinatawag Love for All. Yun ang nagdadala ng ganitong klase. Meron silang truck, bus na nagdadala ganyan. At dinadala nila sa bawat probinsya. At binibigay nila. At hindi ko masyadong namalayan ito hanggang bumabalik na sa akin yung mga report dahil ang project ni First Lady ay walang kinukuha sa national government. Kaya hindi ko nalalaman yung ginagawa nila dahil hindi naman siya humingi ng pera sa national government. Meron siyang marami siyang mga kaibigan na pinagsama-sama niya na tulungan niyo kami para gawin natin yung project na ito. Dahil doon, napakapalad ko rin, na ito yung napangasawa ko, talagang pareho yung aming pag-iisip kaya pagtulog sa bansa. Papagalitan naman ako mamaya na. Ba't ko raw siya laging binabanggit? Kaya na, dahil doon, ay naisip namin, damihan pa natin. Isundan natin yung lead na ginawa nung kanyang programa na Love for All. So, Lisa, wala na akong ibang sabihin. Tuloy mo lang yung ginagawa mo at ang laking tulong ng ginagawa mo dito sa ating healthcare system. With tamang-tama, being a mother and a wife, it's not surprising to see that this is the sector that you decided to work on. And again, we thank you. Oh, di ba? Butata si Pusit makabayan. Si Pusit, galit na galit nga siya na tinapisan po ang kanyang pundo makabayan. Di ba? Kasi hindi niya magawa po ang kanyang programa kapag hindi siya gagamit po ng pera ng bayan makabayan. Yan po ay talagang malaki mo po kakaiba dito po kay Efelisa. Si Efelisa, marami siyang kakilala po ng mga private sectors, mga negosyante makabayan. Tinulungan nila si Efelisa makabayan. Di ba? Ganyan po kagaling po si First Lady. Tapos sabi po dito po ng ating mga kababayan po na Makamarcos makabayan, sabi niya, pundo galing private sectors ang mga projects ni Efelisa. Pati yung Pasig Rehabilitation, donation by private sectors din. Ang pera pang rehabilitate ng Pasig. Kaya daig pa talaga ni Efelisa si Sara. Kasi tingnan mo, mga projects ni Efelisa, mga bigatin, pero di need ng pera ng bayan para makahatid ng tulong sa mga Pilipinos. Tapos sabi pa ito mga kababayan, yan ba yung sinasabi ng mga kritiko nila na humihila pababa sa ating Pangulo? Kusang tumutulong na di umaasa sa pundo. Taray, di ba? Good job, Ma'am First Lady. Tapos sabi pa dito na napanood ko yung interview niya kay Boy Abunda noon na yung sahod niya ay di niya kinukuha imbes tinutulong niya sa mga estudyante niya sa law na mga walang-wala. Lalo na yung mga magtitake ng bar, pang-allowance at pangbayad sa boarding house. If I'm not mistaken, salute to you, Efelisa Marcos. O di ba, kaya ba yan ni Pusit makabayan? Kaya ba niyang gumawa po ng programa na hindi po gagamit po ng pera ng bayan? I don't think so. Doon pa nga lang sa issue po ng kanyang budget ng OBP makabayan, dahil po tinapisan, siya po ngayon ay naging brate nila. Di ba? Talagang galit na galit makabayan. Mukha yatang saltik may saltik Kasi nga, tinapisan po ang kanyang budget kasi hindi niya po kaya pong gumawa po ng programa tulad nito po sa ginawa po ni Efelisa makabayan na hindi po gagamit po ng pera. At saka maganda talaga
yung love for all. Talagang nagiging pong holistic makabayan. Maganda talaga eh. Kasi ang love for all, dinagdag na rin po dito po yung serbisyo po ng PAO makabayan. Di ba nung una, ang programa po ng love for all is only medical services makabayan. Medical service lang po. Hanggang meron ng social services dahil po nandyan na po yung DSWD at saka dinagdag na rin po makabayan yung legal service. Nandyan na po yung PAO. Kasi malaking tulong yung makabayan. Tingnan nyo, libre po ang serbisyo. Magkano kaya po yung pupunta ka doon sa PAO makabayan or magpanotaryo, ano man yan, di ba? Talagang kailangan po ng pera. Pero dito po sa Love for All, libre po lahat makabayan. Libre ho yan. So malaking tulong po talaga ang Love for All ni F. Elisa. So sabi dito ng DDS makabayan, sabi niya, baka naman makasuhan kayo ng bribery sa bandang huli kung wala kayong budget galing sa national government. Baka daw makasuhan daw si Felisa makabayan dahil daw nanghingi siya nanghingi siya dito po ng tulong sa mga kakilala niya na mga negosyante, private sectors para po mabuo itong Love for All. Gonggong talaga, magkaiba naman kasi yung bribery. Ang bribery, sohol ho yan. Walang sohol po dito sa ginawa po ni Felisa makabayan. Wala po yan. And unang-una, first of all, si Felisa, attorney ho yan. Alam niya po ang kanyang ginagawa makabayan, attorney po si Felisa. So alam niya ang kanyang ginagawa. Wala pong suhulan dyan. Kundi sanabihan niya lang po ang kanyang mga kaibigan kung if ever meron silang mga programa, mga serbisyo po para po sa mamayang Pilipino, okay lang ba sa kanila na tutulong? Tutulong po ng sa pamamagitan po ng serbisyo makabayan. Hindi po pera. Sa pamamagitan po ng serbisyo. Yan po ibig sabihin. Kaya humingi siya ng tulong doon po sa private sectors para po sasama dito po sa programa po ni Felisa na Love for All makabayan. Wala pong involved dyan na pera. At alam po ni Felisa ang kanyang ginagawa. Di ba? Tsaka punta tayo makabayan. Ito na po aking ibig sabihin na kung saan masasabi natin dito na talaga pong malaking sampal po kay Pusit, ito pong ginawa po ni Felisa makabayan. But before that, isalmar natin. Nandyan po si Linda Tamura at saka hi daw and hi to Nora Makino from Evelyn Kitakami. Nandyan po si Sports Shinobi from South Korea. Isalmar natin si Baby Tabua from Singapore. Maria Sara. Nandyan po si Simon Fabrero. Hi to Malugay Nilo. Nandyan po si Aurora Mercado and family ng Mangaldan, Pangasinan. Simply Tukis Vlog. Nandyan po si Ginaro Salamat ng Dasmariñas, Cavite. Hi to family Salamat ng Bungalyon, Pangasinan. Nandyan po si Evelyn Garcia, Pastora Cesar, Gloria Santos. Isyatan natin si Jemson, Jem and Jeriel and Regine of Madawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Nina Bioko. Nandyan po si Marilyn De Los Santos, Romeo Caro Gigato Jr. and hi to Seven De La Cruz. Okay, so makaabayan ko, ito na po yung video ibig kong sabihin. Kasi nga ang Bahay Pangulo makaabayan, hindi ho yan or pinabayaan lang po ng previous administrations. Pinabayaan po ni Digong makaabayan. So nung nandyan na po ang pamilya Marcos sa Malacanang, pinaganda ho ni Felisa ang Bahay ng Pangulo. For more details, let's watch this. Curious ba kayo sa itsura ng bahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang? Abay, silipin po natin ang tinatawag na Bahay Pangulo na kamakailan ay sumailalim sa renovation. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi maipagkakaila na talaga namang busy ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa araw-araw. Mula sa mga private meeting, pag-estima sa mga bisita sa Malacanang, pagpunta sa iba't ibang lugar sa bansa, maging sa mga working visit nito sa abroad. Maaaring natanong mo na kung saan ba nagpapahinga ang punong ehekutibo at ang First Family. Iyan ay walang iba kundi sa Bahay Pangulo na kamakailan lamang ay sumailalim sa renovation. Kaya naman ang may kalumaan ng bahay pangarap kong tawagin dati na pinaluma na ng panahon at nagkaroon na rin ng mga sira dahil sa malakas na lindol noong 2022 ay nagkaroon ng bagong muka na ngayon ay mala resort na ang vibe dahil sa swimming pool at berdeng kapaligiran nito. Ayon sa arkitekto nito, mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Ang gusto lang ni First Lady, no, sabi niya, Conrad, I want you to make it
feel like a resort. Kasi ayun din yung idea from the beginning, so the president can relax. Sabi niya siyempre pagdating ni presidente, pagod siya, parang gusto lang niya nare-relax. So that was the premise. Kaya naman pagpasok mo pa lang, sasalubong na sa'yo ang maaliwalas na sala. Mula dining area, kusina, banyo at iba pa, kita na ang pagbabago. Mayroon ding guest villas at gym kung saan nag-eehersisyo ang Pangulo. Bagaman may modern touch ang presidential residence, hindi pa rin mawawala ang pagka-Pinoy sa disenyo nito, maging sa mga gamit na nakadisplay gaya ng mga obra ni Amor Solo. Ang dami palang artwork from Malacanang na minsan nakatago lang. So they wanted to showcase, syempre, that's our national treasure naman natin yan eh. So when they have dignitaries like they wanted to invite in the house, nakikita na siya showcase the beauty that's... Tiyak rin daw natatagal ng mahabang panahon ang ginawang renovation para magamit pa ng mga susunod na pinuno ng bansa. Partikular na tinugunan ay ang problema nito sa engineering lalo na't noong panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umaabot sa tuhod nito ang baha. Tinaas namin yung elevation. So kahit na tumaas yung Pasig River, hindi na pumapasok. Tsaka naglagay kami ng sump pump. Ejection. Kung sakaling lumagpas, i-ejecting na yung tubig. Hindi na idinitalye pa kung magkano ang nagastos sa pagre-renovate ng bahay Pangulo. Pero naging maingat din daw sila sa pagbabudget at laging ikinukonsidera ang mga bagay na mas tipid. Ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay may kaakibat ding malaking responsibilidad. Kaya matapos ang buong araw na trabaho, dapat relax-relax din pag may time ang Pangulo. O di ba kung hindi naupo po yung Marcos Makabayan, hindi po mapaganda at ma-improve po yung palasyo at saka yung bahay ng Pangulo Makabayan. Tingnan nyo kung gaano po gagaling po ang ating Pangulo at saka si Felisa Makabayan na wala talaga po dito kay Digong. Kay Digong kasi nakafocus na siya dun po sa party-party sa lupo ng Palasyo Makabayan, pinapasok niya yung POK 2 times, grupo po ng mga POK 2 times at grupo rin po ng mga alleged drug lords Makabayan. Party lang po lagi. Hinahayaan niya lang po yung palasyo na magiging dugyot Makabayan. Talagang good job dito. Talagang thumbs up po kay Felisa Makabayan sa kanyang ginawa dyan sa bahay ng Pangulo. Okay? So anyways, nandiyan rin po si Judith Dumas Panya, hi to Nonsky Pasamonte, Buboy Elmido Costin sa Dugyo. Nandiyan rin po si Gorgonya Angala, hi to Victor Robin, Otelo Lom Diesto, nandiyan rin po si Marilo Bidnarek, Wing Salvatierra, Baby Garcia. Isada natin si Nida Ichhaka, Ivy Alonso, Elvira Shimizu. Nandiyan rin po si Anjang Aison, Caroline Campos, Janet D. Narvaez, Nonay Floren Hills. Nandiyan rin po si Elsa Hoffman, Emma Valdez, Ju Elec, and hi to Alicia Lee. Okay, so yan po ang ating manakalap na mga balitang ng araw Kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some